Kabanata 5441. Habang binabawi ni Wesley Wright ang bawat planong inilatag niya laban sa pamilya Patel. Sa loob ng villa ng Locke Financial Group, tumayo si Karina Joyner mula sa kanyang lounge chair. Pinandilatan niya ang Indigo Mountain na may kalmadong ekspresyon. Pagkaraan ng mahabang sandali, tinawag niya si Ibuki Masato. Medyo naiinip na ako, young Master Ibuki. Umaasa ako na makuha mo ang ulo ni Harvey York sa lalong madaling panahon. Alas 11 ng umaga, sa loob ng Fortune Hall. May oras pa bago ang deadline ni Harvey, ngunit ang mga halaga ng stock ng pamilya Patel ay bumalik na sa kanilang dating mga presyo. Ang mga presyo ng stock ay tumama din sa isang pang-araw-araw na limitasyon bago magsara ang merkado. Kung ikukumpara sa pabagsak na ilang araw na nakalipas, ang makita ang mga mesa na lumiliko ng ganito ay nakakagulat. Ang buong merkado ay nasa isang pagkahumaling. Ang mga order para sa mga stock ng pamilya Patel ay patuloy na bumubuhos din. Ang mga ari-arian ng pamilya ay bumalik sa normal. Ang mga nakanselang deal ay magpapatuloy gaya ng dati. Pinalaya ang mga barkong nakakulong sa Caribbean. Sa anumang kaso, ang pamilya Patel ay bumalik sa dati nitong kaluwalhatian. Ligtas na sabihin na ang awtoridad ni Wesley ay napakalaki. At the same time, alam din niya kung kailan dapat sumuko. Alam niya na kung hindi niya gagawin ang sinabi ni Harvey sa kanya, mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Matapos iulat ni Kyrie Patel ang magandang balita, nag-vibrate ang telepono ni Harvey pagkababa niya. Ito ay isang maganda ngunit hindi pamilyar na string ng mga numero. Ilang sulyap muna si Harvey bago sinagot ang tawag. Isang malamig ngunit kalmadong tono ang narinig mula sa kabilang panig. Hello, Sir York. This is Blaine. Young Master John, hello. Napangiti si Harvey. Hindi na siya nagulat na tumawag si Blaine John. Kung tutusin, sigurado siyang may kinalaman si Blaine sa pag-udyok sa mga gawa ni Wesley laban kay Kyrie. May dahilan ba kung bakit mo ako tinatawagan? Kung wala, gagawa ako ng cup noodles. Huminga ng malalim si Blaine na para bang may nagkikiskis ng asin sa kanyang sugat. Dahil may balak kang kumain, bakit hindi mo na lang ako hayaang magpakain sa iyo? Makalipas ang kalahating oras, sa loob ng VIP room ng Golden Sands Hotel. Hihintayin kita dito, ngumiti si Harvey. Narinig ko na ang lahat ay kailangang magpareserba para sa Golden Sands Hotel isang araw bago ito nang walang pagbubukod. Sigurado ka bang pinlano mo ang lahat para lang makasama ako sa pagkain, ha? Ako ay lubos na nagpapasalamat. Magpapakita talaga ako. Umorder ka muna ng pagkain. Gusto ko ng adobo na isda at beef brisket. Saktong kalahating oras na ako pupunta doon. Sa kabilang side ng phone, dumidilim ang mukha ni Blaine habang nakaupo sa loob ng kwarto bago siya ngumiti ng mahina. As expected of Sir York. Wala naman akong meat at agaw sa'yo. O-order muna ako ng pagkain. Sana, maging masaya ka sa mga ulam. Sa tingin ko mas magiging masaya ako kung iiwan na lang kita doon. Natigilan si Blaine na may nakakakilabot na tingin bago siya muling ngumiti. Hindi ka naman aabot ng ganoon ngayon, kung ihahambing sa iyong pagkakakilanlan, hindi ba? Paano ito? Napangiti si Harvey. Magmakaawa sa akin na pumunta doon, at gagawin ko. Huminga ng malalim si Blaine John. Oo naman, kung sasabihin mo. Nakikiusap ako. Hindi napigilan ni Harvey York ang papuri matapos marinig ang mga salitang iyon. Wala akong inaasahan kay Young Master John. Nilulunok mo ang iyong galit para lang sa mas malaking larawan. Hindi maraming tao ang maaaring gawin ang pareho, alam mo ba? Aaminin ko, hanga ako sa iyong pagpupersage. Galit na galit si Blaine matapos makita ang nakita. Bilang young master ng pamilya John, isa siya sa mga top-rated na tao sa buong bansa. At gayunpaman, palagi siyang hindi iginagalang ng isang live-in na manugang. Ito ay sadyang hindi mapapatawad. At muli, pinilit pa rin niyang ngumiti sa kanyang mukha kapag iniisip ang kanyang layunin. Kailangan kong tanggapin ang napakalaking papuri mula mismo kay Sir York. Sok-sok. Mukhang nagulat si Harvey.
Ang mga pagpupulong ay palaging nangyayari para sa isang dahilan. Bukod sa sinusubukan mong patayin ako, hindi ko talaga maisip ang isa pang dahilan kung bakit mo pipigilan ang sarili mo ng ganito. Ang sabi, pupunta ako dahil nangako na ako sa iyo. Maghintay ka lang dyan. Makalipas ang isang oras, dumating sina Harvey at Kyrie Patel sa Golden Sands Hotel. Hindi siya tanga. Alam niyang ang layunin ni Blaine ay makakaapekto sa sitwasyon ng lungsod. Mas mabuting isama si Kyrie kung ganoon. Ang buong lugar ay ganap na desyerto. Maging ang pangunahing bulwagan ay naging patay na tahimik. Ito ay malinaw na ang hotel ay ganap na nakabok para sa araw. Lumapit ang dalawang waitress na nakadress matapos makita si Harvey. Pagdating sa VIP room, isang mahinang amoy ng agarwood ang umalangaw-ngaw. Si Blaine ay humihigop ng kanyang Iceland black tea nang makita niya si Harvey. Mabilis siyang tumayo na may matamis na ngiti bago nagsalita. Ine-expect ko na tutuperin mo ang iyong pangako, Sir York. Half an hour, right on the dot. Ang sabi, bakit mo rin dinala dito si Miss Kyrie? May balak ka bang ipakita ang mahal mo? I'd have to report this to Miss Mandy. Bahagyang ngumiti si Blaine na para bang nagbibiro lang siya na parang kaibigan, pero natural na may ibang kahulugan ang mga sinabi niya. Ipinapahiwatig niya kay Harvey na sinusubaybayan niya ang kinaroroonan ni Mandy. Ang nakatagong banta ay makakasindak sa sinumang ordinaryong tao. Nakita si Capri John na nakasuot ng casual na damit nang tumabi siya kay Blaine. Hindi nagbago ang ekspresyon niya nang makitang dumating si Harvey. Sinulyapan ni Kyrie si Blaine bago nagsalita. Pinaplano mo bang panindigan si Capri, young Master John? O balak mo bang bastyusan ako? Sa lahat ng tao, alam mo kung anong uri ng relasyon namin ni Sir York. Ngumiti si Blaine. Sinusubukan mo bang hilahin ang manliligaw mo sa gulo, Miss Kyrie? Minsan naiingit ako kay Sir York. Napakaraming malapit na kaibigan sa kanyang bilog, kasama ang isang mapagmahal na asawa sa bahay. Anong matagumpay na tao? Kung gayon, hindi nararapat kung malaman ng mga Patel na mayroon kang iniingatang tao. Ano, paparazzi na ba kayo ngayon? Sa pagkakaalam ko, this is none of your business. Naningkit ang mga mata ni Blaine. Hindi niya inaasahan na ganoon pa rin katalas ang dila ni Kyrie. Si Capri John at ang iba ay galit na nakatingin kay Kyrie Patel. Hindi lang niya nirerespeto si Blaine John, kundi pinahiya niya rin ang pamilya John. Halika, Kyrie, bigyan mo ng respeto si young Master John. Casual na umupo si Harvey York bago nagsalin ng isang tasa ng tsaa. Malinaw na may plano siya laban sa atin para magpigil ng ganito. Kung pipilitin natin siya, gagamitin niya ang buong lakas niya para durugan tayo. Hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong makaalis kapag nangyari yun. Nakangiting umupo si Kyrie. Pakiusap bigyan mo kami ng pagkakataon, young Master John. Mababaliw na ang mga tao sa pamilya John matapos marinig ang mga salitang iyon. Nagpakita ng kalmadong kilos si Blaine nang ibinaba niya ang kanyang tasa, at mahinang ngumiti. Hindi pinahihintulutan ng pamilya John ang pagmamataas at panghinaan ng loob. Ito ang isang aral na itinataguyod ng pamilya. Kahit na ako ang may kapangyarihan laban sa inyong dalawa, hindi rin ako maglalakas loob na itulak ang swerte ko. Tapos, kung ano ang lumilibot, dumarating. Ngumiti lang si Harvey. Dahil napakagalang mo, hindi nararapat sa akin na ipagpatuloy ang paghihiya sa iyo. Bakit hindi tayo pumunta sa punto sa halip? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Humagalpak ng tawa si Blaine. Ano ang isang prangka na tao? Magiging prangka ako kung ganoon. Pagkatapos, gumawa ng tseke si Blaine bago tumingin kay Harvey. Narito ang isang tseke na may nakasulat na $1.3 bilyong. Maliban sa $300 milyong bilang kabayaran para sa Locke Financial Group, isaalang-alang ang natitira bilang tanda ng aking katapatan. Sana pumayag ka sa mga kondisyon ko pagkatapos tanggapin ang pera. Number 1. E-save ang Golden Sands at umalis ka. Number 2. Sumama ka sa akin at humingi ng tawad kay Miss Karina. Number 3. Putulin ang lahat ng koneksyon sa pamilya Patel at sa 6 na hermit families.
Kung papayag ka sa 3, maaari mong kunin ang pera. Magbibigay din ako ng another 1.3 billion after a year. Uunlad ka kahit saan ka pumunta kasama ang pera. Hindi mo magagawang gastusin ang lahat ng ito kahit na pagkatapos ng habang buhay. Bahagyang napangiti si Harvey nang tumingin siya kay Blaine. Ito ba ang gusto ng pamilya John? O ikaw mismo ang nagdesisyon? May pagkakaiba ba? Siyempre meron. Kung ito ang paraan ng pamilya John sa pakikitungo sa akin, kung gayon ang pera na iyon ay hindi sapat. Napangiti si Harvey. Paano kung ako mismo ang nagplano nito? Seryoso ang itsura ni Blaine. Kung ganoon, dapat natakot ka sa akin. Itinaas ni Harvey ang tasa ng tsaa. Maaari mo lang sabihin sa akin kung iyon talaga ang nangyari. Hindi naman kita sasamantalahin ng walang dahilan, di ba? Sasabihin ko na medyo makatwiran ako. Tumingin ng masama si Blaine. Nag-cross arm si Kyrie habang mahinang nakangiti. Matagal na niyang kinokontrol ang lungsod. Ano ang isang bihirang tanawin para sa kanya na madurog ng ganito? It's a small world, Harvey. You, of all people, should know this, babala ni Blaine na may malamig na tono. Tumango si Harvey York. Siyempre, pero alam ko rin na kailangan kong harapin ang ugat ng problema. Kung tutuusin, hindi naman ako natatakot sa mga taong nag-eskima sa akin, pero marami naman akong tao na malapit sa akin. Kailangan kong maging maingat ng kaunti dahil doon. Naiintindihan mo. Ang sabi, maaari mo akong kumbansihin na umalis sa lungsod. May isang kondisyon ako. Sabihin mo sa akin, malamig na sabi ni Blaine John. Ang pamilya John ay mananatiling tulad ng dati. Ang pamilya Patel at ang 6 na Hermit families ay walang exception. Gusto ko ang isang kumpletong tagalabas na maging first in command ng lungsod. Hanggat ito ay nakakamit, aalis ako kahit hindi kunin ang pera. Right. I'd need you to do me a small favor din. Anong klaseng pabor? Sabihin mo sa akin. Napangiti si Harvey. There's no rush. Kapag tinanggap ng pamilya mo ang una kong kondisyon, masaya akong sasabihin sa iyo ang tungkol dito pagkatapos. Agad na umitim ang mukha ni Blaine. Ang mga salita ni Harvey ay tila simple, ngunit ang kanyang pangunahing layunin ay ibalik ang bawat pag-unlad na nagawa ng pamilya John. Kung isang tagalabas ang mamamahala sa lungsod, maaaring dahan daw ang maubos ng pamilya Patel ang pamilya John hanggang sa ito ay maging isang walang laman na balat. Talagang dinudurog ni Harvey ang espiritu ng pamilya John. Humigop ng tsaa si Blaine bago nagsalita. Huwag nating sabihin kung papayag o hindi ang pamilya sa kondisyon. Just of curiosity, paano ka makikinabang sa pagganito sa pamilya John? Bakit ako makikinabang sa paggawa ng isang bagay? Ayokong nasa kamay ng iisang pamilya ang Golden Sands. Wish is a balance in the city. Kamangha-mangha, tunay na kahanga-hanga. Tumayo si Blaine bago dahan daw ang pumalakpak. Naramdaman mo man iyon o hindi, isang bagay ang sigurado. Wala ka talagang balak na tanggapin ang mga regalo ko. Itinulak ni Blaine ang tseke sa harap ni Harvey bago ngumiti ng mahina. Alam kong matigas ang ulo mo para mamatay kasama ko. Pero gusto ko pa rin ang pagkakaibigan nyo. Nasa iyo na ang tseke. Makikita mo kung authentic ito. Maaari mo ring kunin ang pera at umalis. Pero kung gagawin mo, ibig sabihin tinanggap mo ang mga kondisyon ko. Sana pag-isipan mo ng 2 beses. Gusto ko talagang maging magkaibigan tayo, pagkatapos ng lahat. Pagkatapos, lumabas ng pinto si Blaine kasama si Capri John at ang iba pa. Ngunit sa sandaling ginawa nila, Capri bago umalis siya derned sa kanyang lalamunan. Kalmadong ngumiti si Harvey habang pinupunit ang tseke. Agad na sumama ang ekspresyon ni Capri. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5445. Napakadaldal mo, Sir York. Hindi mo dapat ginawa iyon. At least, hindi sa harap ni Young Master John. Kung tutuusin, ginamit mo ang tseke para maantala kami. Hiniwaan ni Kyrie Patel si Harvey York ng isang piraso ng karne ng baka bago nagpakawala ng buntong hininga.
Pigilan natin siya. Ngumiti si Harvey York. Bakit kailangan pa nating gawin iyon? Natigilan si Kyrie. Para sa pamilya Patel at sa 6 na hermit families, magandang magkaroon ng ilang oras para makapagpagaling. Pero nakalimutan mo na ba? Malapit na maupo si Daymond John. Pagkatapos ng seremonya, ang korte ng hari ay opisyal na magtatalaga sa kanya bilang unang in command ng lungsod. Lahat ay ilalagay sa bato pagkatapos nito. Nagbago ang ekspresyon ni Kyrie. Sinasabi mo bang hindi lang pumunta dito si Blaine para makipag-usap? Napangiti si Harvey. Bakit ang isa sa mga nangungunang young master ay madaling magpakita ng kanyang kahinaan? Hindi siya susuko hanggat hindi niya nailalabas ang bawat panlilinlang sa kanyang manggas. Sinusubukan niyang lumikha ng isang diversion sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa kanyang sarili. Nagsalubong ang kilay ni Kyrie. So, paano natin siya pipigilan? Pabayaan mo siya. Muling nagpakawala ng tawa si Harvey. Ngayon, bakit natin gagawin iyon? Sinasabi ko na pumili tayo ng ilang mga antigo mula sa kay Arlette Pagan. Bibigyan natin si Daymond ng kamangha-manghang regalo kapag siya ay tumaas sa kapangyarihan. Natigilan si Kyrie bago nagpakita ng malalim na tingin. Sa labas, isang Toyota Alphard ang nagmaneho sa Golden Sands Hotel kung kailan malayo na huminto ang tingin sa likod. Isang blonde na babae na nakaupo sa likod ang tuluyang nagmulat ng kanyang mga mata. Kumusta ang sitwasyon, young Master John? Umalis ba siya dala ang tseke? Anong flight number niya? Kukuha ako ng taong magpapasabog nito. Si Karina Joyner ay nagpakita ng isang kalmadong ekspresyon at isang mabangis na tingin. Alam niya na ang mga taga-isla ay may kasamang mga suicide bomber. Kung talagang sumakay si Harvey sa eroplano, kung gayon magiging napakadaling gawin siyang mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Napabuntong hininga si Blaine. Hindi lang niya kinuha ang tseke, pinunit din niya ito sa mukha ko. Malinaw na ipaglalaban niya tayo hanggang kamatayan. Sana kayanin ng pamilya Locke ang mga bagay. Siyempre, ginagarantiya ko na tataas ang mga benepisyo ng pamilya Locke pagkatapos nito. Naniniwala ako na mararamdaman mo ang sinseridad ko. Malamig na tumawa si Karina matapos marinig na tinanggihan ni Harvey ang pera mula kay Blaine. Alam kong hindi ganoon kadaling sumuko ang bastard. Kung tutusin, mas kaya niya kapag hindi siya nagdalawang isip na bastyusan ako. How dare he? Dahil naaalala mo pa ang iyong pangako, kaya hindi ka dapat mag-alala. Hindi ko rin makakalimutan ang misyon natin. Pagkatapos, nag-dial ng numero si Karina. Bumaba ka na. Wala na si Blaine. Napatingin si Kyrie mula sa VIP room. I don't think he'd give up that easily, judging from his personality. He wouldn't leave without doing anything when you tore his check in front of his face, right? Kinuha ni Harvey ang kanyang kagamitan, pagkatapos ay kumagad sa beef brisket at humigop ng kanyang tsaa. Sinong nagsabing susuko na siya? Sabi niya sabay ngiti ng malapad. Hindi mo ba nakikita? Sarado na ang hotel. Hindi man lang niya tayo hinintay na umalis bago nagpas siyang ibaba tayo. Hindi man lang siya natatakot. Kumunot ang noo ni Kyrie, saka tumingin sa entrance. Isang pandak na lalaki ang nakatayo doon. Nakasuot siya ng malapad na damit na may mahaba at maikling espada na nakasabit sa kanyang baywang. Hinugot niya ang kanyang mahabang espada, at ang talam nito ay napakatalam. Isang taga-isla. Naging nakakakilabot ang ekspresyon ni Kyrie. Casual na sinulyapan ni Harvey ang lalaki. Hindi lang kung sinong islander. Malamang expert siya sa isa sa 6 schools of martial arts. Siguro na-inject din niya ang sarili niya ng enhancement drug. Genetic science na may martial arts mula sa island nations. Hindi ito kasing simple ng iniisip natin. Si Harvey ay casual na kumakain ng kanyang pagkain habang nagkomento siya sa sitwasyon. Alam mo ang parehong martial arts ng island nations at genetic science. Ang hirap mong harapin gaya ng sinasabi ng mga alamat na ikaw ay may pambihirang kakayahan, sabi ng islander. Nagsalita siya sa kakaiba, tigang na tono na parang hindi naman tao. Don't go against me if you know that much, then. If you leave right now,
I'll pretend you never came, sabi ni Harvey. Nakakatukso, sabi ng Islander. Ito ay kahihiyan na inutusan ako ng aking Panginoon na dalhin ang iyong ulo. Nagpaplano siyang magbigay bilang tanda ng pag-ibig. Mangyaring huwag pahirapan ang mga bagay para sa akin. Itinagilid ni Harvey ang kanyang ulo, at inilapag ang kanyang mga kagamitan. Dahil isa kang Islander, dapat ang iyong master ay ang taong dumating kamakailan sa Golden Sands, si Ibuki, tama ba? Parehong nasira ang reputasyon niya at ng kanyang kapatid dahil sa akin, at hindi pa rin niya ako pinahirapan. And yet, he decided to come for me because of a woman. Ang babaeng iyon ay si Karina, kung gayon. Ibuki, Karina, Islander martial artists, at genetically enhanced soldiers. Mukhang malapit sa inyo ang pamilya John. Kahit na ang pamilya John ay isa sa nangungunang mga pamilya sa Country H ay hindi magtitiwala sa kanila sa Golden Sands, alinman. Hindi ka magtitiwala sa kanila. Napangisi ang Islander. Anong karapatan mong gawin iyon? Sa tingin mo ay big boss ka. Ito ang negosyo mo. Wala kang karapatang sumuko. Dahil napaka-ignorant mo, magiging madali para sa akin ito. Kalmadong sinulyapan ng Islander si Harvey. Magpapakilala ako. Ako si Yuri Musashi. Isa ako sa 10 Sword Saints ng Island Nations, at maraming taon na akong naglilingkod sa aking amo. Bibigyan kita ng pagkakataong magpakamatay. Kung kikilos ako, wala ka ng bangkay sa pagtatapos nito. Hindi napigilan ni Kairi na mapabuntong hininga nang marinig ang pangalan. Yuri Musashi, ang Supreme Elder ng Abituway. Oh, alam mo kung sino ako. Sinamaan ng tingin ni Yuri si Kairi, at sa kalikas na dinilaan ang kanyang labi. How about this? I can consider leave you alive if you have some fun with me for a few days. How does that sound? Grabe, malamig na sambit ni Kairi. Hindi ako interesado sa isang matandang aso na katulad mo. Hindi ka man lang 2 o 3 na mas mataas sa akin, naaabot mo na ito sa puntong ito. Sa tingin mo ay magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lamang sa isa ka sa mga Sword Saint. Ngumiti ng mapait si Yuri. Interesting. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng ganoong kabangis na babae habang ginagawa ang utos ng aking amo. Nakapagdesisyon na ako. Bubuhayin kita at ikukulong. Paglaruan kita kapag maganda ang mood ko, at hahayaan kong paglaruan ka ng aso ko kapag wala. Hahaha. Nagpakita si Yuri ng isang walang pakialam na ekspresyon, hindi naman siya mukhang Sword Saint. Ikaw, sanggal ni Kairi. Kumukulo siya sa galit. Ito ang unang pagkakataon na makarinig siya ng mga nakakahiyang salita. Ikanaway ni Harvey ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magalit sa kanya. Let me handle this instead. Para igalang ang pagiging Supreme Elder ng Abituway, isa sa mga Sword Saints, at isang God of War, bibigyan kita ng pagkakataon, sabi ni Harvey habang nakatingin kay Yuri. Grovel in front of Kairi as an apology, then put your tongue off. I'll let you off the hook after that. Natigilan si Yuri, saka humagalpak ng tawa. Interesting first time kung makita ang tulad ng isang ignorante na tanga pagkatapos na nasa mundo para sa napakatagal na panahon. Gusto mo akong lumuhad at putulin ang aking dila. Nanaginip ka ba? Ikaw, why would need to dream about killing people like you? Wala ka man lang karapatan na mapunta sa panaginip ko. Stop being disgusting, Q. Harvey shook his head disdainfully. How dare you? Mamatay ka. Agad na nagdilim ang mukha ni Yuri, at sinama ng nakamamatay na tingin si Harvey. Dahil hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyong sarili, wala akong balak na patayin ka dito. Nako, hindi, nagbago ang isip ko, puputulan ko na lang ang bawat paa mo. At pagkatapos, papapanudin kita habang nakikipaglaro ako sa iyong babae araw-araw. Hahaha, hinawakan ni Yuri ang kanyang mahabang espada. Agad na lumabas ang napakalaking hangarin na pumatay. Biglang lumamig ng kaunti ang hangin. Galit na napatapak si Yuri sa sahig. Basagin. Ang sobrang tigas na mukhang marmol sa lupa ay nagkapira-piraso, at isang surge ng hangin ang sumabog pasulong, pagkatapos ay hinampas niya si Harvey sa bilis ng kidlat.
Isang malakas na kaluskos ang umalangaw sa hangin, na nabasag ang halos lahat ng ceramic at babasagin sa silid. Tahimik na tumingin si Harvey kay Yuri, na parabang nakahanda na siya sa pag-atake sa kabila ng kabaligtaran nito. Nakakatakot ang bilis ni Yuri. Saktong tatamaan na niya si Harvey, bigla na lang siyang hindi alam kung saan siya tutungo dahil nakalabas na ang buong katawan ni Harvey. Ang kanyang katawan ay huminto sa himpapawid, at pagkatapos ay umatras pabalik sa paraang walang katuturan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang kanyang maikling espada ay lumipad mula sa kanyang baywang diretso kay Harvey. Ang bilis ng maikling espada ay makakahabol ng bala. Napakunot ang noo ni Harvey nang mapagtantong para kay Kyrie ang diretsyong espada, hindi sa kanya. He's a god of war. At gayon paman, ganito siya kawalang hiya. Walang choice si Harvey kundi lumipat. Umatras siya, at ipinulupot ang braso sa manipis na baywang ni Kyrie. Pakiramdam niya kasing kinis ng butter ang kanyang balat. Gayunpaman, wala siyang oras upang tamasahin ang sensasyon. Mabilis niyang itinulak ang kanyang kamay, at napilitan silang bumalik sa isang sulok. Casual niyang sinipa ang isang napakalaking hapagkainan upang bantayan si Kyrie, na sinisiguro ang kanyang kaligtasan. Swoosh! Halos sabay-sabay na lumipad ang maikling espada sa harap ni Harvey at damapo sa isang sopa sa likuran niya. Sumabog ang sopa. Ang mga piraso nito ay nakakalat kung saan-saan, na nagpapakita ng lakas ni Yuri bilang isang Diyos ng digmaan. Tahimik na tumingin si Harvey kay Yuri nakakalapag lang sa lupa. Malamig na tumawa si Yuri, at humalukip-kap. Swoosh! Ang maikling espada ay biglang lumipad pabalik kay Harvey. Mabilis na natapakan ni Harvey ang isang tinidor sa lupa, at isang malakas na kalabog ang narinig. Ang maikling espada ay naipit sa isang bakal na sinag, pumipilipot sa paligid. Mitsurugi, the old dog's way better than a god of war. Nagawa ba niyang gawing perpekto ang kanyang martial arts? Nagulat si Harvey, maging ang pinakanamumukod tanging islander, ang Grandmaster mula sa isla. Ang maharlikang pamilya ng bansa, ay hindi makamit ang ganyang katapangan. At gayon paman, ginawan ng islander sa harap ni Harvey. Paano ito naging posible? Swoosh! Bago pa matapos isipin ni Harvey ang sitwasyon, lumipad na naman sa kanyang maikling espada. Isang manipis na liwanag ang kumikislap sa hangin. Isang fishing. Biglang naintindihan ni Harvey, hindi nakamit ni Yuri ang Mitsurugi, at hindi rin niya nagawang gawing perpekto ang kanyang martial arts. Natuto lang siya ng mga kakaibang trick para kontrolin ang kanyang maikling espada gamit ang fishing. Ang mga taong hindi nakakaalam ay matatakot ng walang kaalam-alam sa pamamagitan na maranasan ang panlalanzi. Clack! Natapakan ni Harvey ang lupa bago lumipad kung saan-saan ang mga durog na bato. Hindi pinapansin ang maikling espada na lumilipad na parang sibat diretso sa kanya, isang linya ng fishing ang natama ng mga durog na bato. Swoosh! Nang malapit ng makipag-ugnayan ang maikling espada, hinila ito ng fishing at lumipad sa mukha ni Yuri. Swoosh! Nagbago ang mukha ni Yuri. Hinubad niya ang kanyang mahabang espada, pinutol sa kalahati ang maikling espada. You have a good eye, anak. Medyo maswerte ka din. Yuri chuckled when he smoothed Miss Harvey. Ang sabi, ito lang ang pampagana. Ganun ba? Humalaklak si Harvey. Bakit hindi mo ipakita sa akin ang ibang bagay kung gayon? Hayaan mo akong makita ang iyong tunay na talento bilang isa sa mga santo ng espada. Magsasalita pa sana si Yuri nang marinig ang tunog ng malalakas na makina sa labas. Si Corbin at ilang mga tao mula sa pamilya Patel ay nagpakita ng mga baril na mukhang mabangis. Malinaw na nagpakita lamang sila pagkatapos ipaalam sa kanila ni Kyrie ang sitwasyon. Tinawag mo ang mga tao dito. Naiinis na tumawa si Yuri. Sa tingin mo ay talagang may magagawa ang mga taong ito laban sa akin, tama ba? I can break you without them, anyway. Pero dahil nandito na sila, hindi rin naman siguro masama ang pagpuno sa inyo ng mga butas. Wala kang karapatang dumihan pa rin ang mga kamay ko. Hey, napakawalang muwang.
Napapikit si Yuri habang nanunuya kay Harvey. Ngayong sinira mo na ang mood ko. Ngayon na may puka na kalaban sa akin gamit ang mga baril. Hahayaan kitang mabuhay sa ilang araw. Pero sa susunod, siguradong patay ka na. Hinila ni Yuri ang kanyang maikling espada, at tumalon sa labas ng bintana bago naglaho sa mga anino. He looked as if he was impressive. Pero medyo takot pa rin siya sa mga baril. Sumunod si Corbin kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi siya nakaabot sa oras upang pigilan si Yuri sa pagtakas. Sorry for being late, Miss Kyrie. Lumapit si Corbin kay Kyrie. Pagkatapos kong makuha ang iyong mensahe, sumama ako ng aking mga tauhan sa lalong madaling panahon, akala ko may late pa ako. Ayos lang, sagot ni Kyrie. Maaaring mapilitan nating mapa-atras si Yuri gamit ang mga baril, ngunit malamang na hindi ito posible na panatilihin siya dito. Ito ay sapat na mabuti. Nag-atubiling magsalita si Corbin, saka nagpas siyang tumahimik. Nandito siya para magnakaw ng credit in the first place. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Corbin. Hindi rin lubusang handa si Yuri. Iyon ang dahilan kung bakit siya umalis. Gayunpaman, ang sitwasyon ay malayong matapos. Sa paghusga sa kanyang pag-uugali, malamang na mag-iipon siya ng mas maraming tao bago muling magpakita. Napatingin si Harvey kay Kyrie. Nasaan si Elias? Dalhin mo siya rito. Masisiguro mo sa ganoong paraan ang kaligtasan ng pamilya Patel. Nagpakita ng mukha ng realisasyon si Kyrie, at nagpunta upang i-dial ang isang numero sa kanyang telepono. Dahil si Elias ay isang Diyos ng digmaan, magagawa niyang protektahan ang lahat kahit na hindi niya maalis si Yuri. Maghintay, bulalas ni Corbin. Libu-libong milya ang layo ng Mordo, Miss Kyrie. Huli na ang lahat kapag nakarating na siya rito. Nakiusap na ako sa kapatid ko na ingatan ka. Don't worry, sa kapatid ko dito, kahit ang 10 Sword Saints ay walang magawa. Hayaan mo na si Yuri. Kabanata 5450. Sa patay na katahimikan, huminto ang isang kotse sa isang villa sa suburb ng lungsod. Ito ang tirahan ni Kyrie. Gusto ni Corbin na bumalik si Kyrie sa ancestral house ng pamilya Patel, ngunit tumanggi siya. Alam niyang magpapakita muli si Yuri pagkatapos niyang masaksihan ang kalupitan nito at kawalan ng moralidad. Masasaktan niya ang iba pang miyembro ng pamilya kung mananatili siya sa ancestral house. Ang pagsira sa ilan sa mga pangunahing puwersa ng pamilya sa tulong ng mga Islanders ay isang magandang bagay din para kay Blaine. Forget stopping Yuri, he'd encourage the man. Sa ganitong mga sitwasyon, mas ligtas na manirahan sa ibang lugar at magplano ng maaga. Pagdating sa villa, tumawag si Corbin para palakasin ang seguridad. Samantala, si Harvey ay nakahanap ng isang lugar upang uminom ng tsaa at makipagkwentuhan kay Kyrie. Naniniwala siya na ang ordinaryong seguridad ay hindi mahalaga sa isang tunay na Diyos ng digmaan tulad ni Yuri. Gayunpaman, kapuputan siya ng walang dahilan kung isangkat niya ang kanyang sarili sa ambisyon ni Corbin. Instinctively curved lip si Corbin after seeing Harvey's actions, but he didn't say anything about it for sake of his duty as a subordinate. Sabi nga, dahil sa sulsol niya, ang mga security guard at mga kasambahay sa villa ay pinandidirihan siya. Vroom! Pagsapit ng 9:00 ng gabi, isang G-Wagon ang umarangkada sa mismong pasukan sa villa. Napatingin sina Harvey at Kyrie, na humihigop ng tsaa sa pavilion. Mabilis na lumapit si Corbin at umupo. Bago pa sila makapagsalita may lumabas na sa likod ng sasakyan. Sa wakas nandito ka na, Cameron. Aniya, nakipagkamay sa isang lalaking nakasot. Sa piling mo rito, sa wakas ay magiging kalmado na ako. Mapaglarong tumingin kay Corbin ang lalaking nakasot. Nako, Corbin, sinumpaang magkapatid lang tayo, pero pamilya mo na ako. Sabi ng tatay ko papayag siya na tulungan ko ang pamilya Patel. Kasama ang pamilya Lloyd, ang Island Nations at Amerika ay walang magagawa kundi magbigay ng respeto. Kung hindi, tuturuan sila ng tatay ko ng magandang leksyon. Tumingin si Cameron kay Kyrie, na nagpapakita ng malalim na tingin. Sabi nga, after dealing with your family's trouble,
You'd have to proper thank me and my family, you know. Bahagyang nalungkot ang mukha ni Corbin, at nagsimulang kumikibot ang kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, Cameron. Sabi niya sabay ngiti, sisiguraduhin kong ibabalik ng pamilya ko ang pabor. Dapat alam mo kung ano ang gusto ko, di ba? Ngumiti si Cameron. Kahit kailan hindi ko nagustuhan ang mga materyalistikong kalakal. Umiibig noon pa man ay isang libangan ko. Naiintindihan mo, syempre, may mga bagay na hindi pwedeng ipilit. Wala akong hihilingin bago harapin ang problema. Ngunit siguraduhin mong makuha si Miss Kyrie na makipag-usap sa akin pagkatapos nito.